update mula dito sa ating Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense, si Ginoong Diego Agustin Mariano. Sir Diego, good morning po. Si Peter Atrica dito sa DZMM. Kumusta po kayo? Yes po, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig po. Good morning, sir. Salamat po. Sir Diego, mula sa OCD, ano po ang latest reports in terms of damage or ano pa ang mga nangyari dahil dito po sa paglandfall ni TS o Tropical Storm Maymay kaninang madaling araw po? Opo, as of latest report po natin, ang combined effects nitong Luis, Maymay at Habagat ay nakapagtala po ito ng mahigit 23,000 na pamilya or katumbas po niyan ay 80,000 na katao po ang naapektuhan po. Sa numero po iyan ay nasa mahigit 2,000 po na pamilya or katumbas po niyan ay nasa mahigit 6,000 na katao po ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers. Wow, Sa damages po natin, as of now wala pa po tayong reports on the amount ng mga nasirang infra at agri. Pero initially po, meron po tayo naitalang 12 houses na nasira po. Sa ngayon po, wala pa po tayong reports na natatanggap na may kinalaman po sa bagyo or habagat na namatay po or na-injured or nawawala po. Oo. Sir Diego, sino po ang nag-bear nung brunt or most affected area po nitong si Maymay, Luis at yung habagat? Opo, ang most affected area po natin na naitala, kung saan po naitala yung mga affected population po natin, ay nasa Regions 1, 3, Cordillera, 2, 9 at Region 5 po. No? So yan po yung mga rehiyon kung saan nakapagtala po tayo ng mga naapektuhan po natin kababayan. Sir, ano po yung naging mas destructive dito sa mga nakaraang dumaang bagyo po? Yung dami po ba ng volume ng ulan ang mas nakadelikado? Opo, definitely po yung dami ng ulan yung ating pinaka naging challenge dito dahil si Maymay naman po is hindi naman po ganong kalakasan. Though ito po ay isang tropical storm na ngayon po ay humihina na, naghahatak po ito ng hanging habagan na siya po talagang nagdadala ng tubig ulan po. May mga inundated pa po ba ngayon na mga bridge, mga tulay, tsaka mga major roads po, sir? Opo, sa ngayon po, meron po tayong may 12 na kalsada na hindi na kakalsadaan po na hindi po madaanan at 3 pong tulay na hindi rin po madaanan. Yan po ay nasa Region 1 at Cordillera at sa Region 2 po. On the other hand, Sir Diego, ano po, may mga dam na dinaanan nitong si Maymay in particular. So, ibig ba sabihin po, can we say na nakatulong ito sa pagtaas ng level ng mga dam sa norte? Meron pong report ang Pag-asa na tumaas po ng bahagya po yung tong level ng tubig sa ating mga dam. Pero mas maganda po na si Pag-asa po talaga yung mag-explain kung ito po talaga ay significant na pagtaas or tamang dagdag lang po talaga. Understood po. Pero at least yung watershed, makakaipon ng tubig yan. In the meantime, yung binanggit po ninyo kanina na 18,000. Tama po ba na ang nasa evacuation center pa rin? Yung 80,000 po, yung 80 po, no? Ay affected population po. Okay. Ang nasa loob po ng ating mga evacuation centers na pamilya po ay nasa mahigit 2,000 lang po. 2,000 pamilya. So mga 10,000. 6,900 katao po. Wow. Oo. Napakarami pa rin Marami noon. pa rin, opo. Opo. So ano ang pangangailangan po nila if you know, Sir Diego? Sa ngayon po, nakapagbigay naman po ng assistance ang ating mga LGUs at ang national government sa tulong po ng DSWD na napagbigay na po tayo actually ng worth 1.3 million worth of assistance and po sama-sama na pong non-food items, relief goods po. Ayun po. Hindi na humihina naman na po yung epekto ng bagyo at ng habagat ngayong araw na to. Sir, may abiso na po ba kayo o yung mga LGU na maari na pong magsibalik sa kanilang mga bahay yung ating mga evacuees?
Pagdating po sa ating mga lokalidad, no, ang ating mga local chief executives po or yung mismong LGUs po ang makakapag-decide po kung pwede na po makabalik sa kanilang lugar dahil iba-iba naman po ang panahon. Pero generally po, sa ngayon po, ang nirekomenda po ng agency for this day po is yung na mga nabanggit pong sa huling memo po na suspension po ng trabaho at klase. Pero bukas po, titingnan pa rin po kung magkakaroon po ng panibagong rekomendasyon. Kung wala man pong rekomendasyon from NDRMC, is meron naman pong kapangyarihan ng ating mga LGUs na magbigay po ng suspension sa kanilang lokalidad po. Naku, Yun. lumungkot yung mga bata bigla. Bakit? Sabi nila, baka hanggang ngayon lang yung absent, yung walang pasok. Pasok na ulit kami bukas. Naman, Friday na bukas. Oo nga. Nabitin sila. Okay, Oo. pero we will check with Pag-asa dahil so far wala naman ako naririnig na any LPA. Meron Oo, pa ba? si Dolphin binabantayan pero hindi pa siya pumapasok sa par. Oo. Oo, sabi ng Pag-asa. Ay, So, sana wag na. kaya Oo. nga. So maraming salamat Sir Diego sa inyong panahon po at sa pag-update sa amin. Ingat po. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. Thank Si you po. Sir Diego Agustin Mariano po, ang Deputy Spokesperson ng Office of Civil Defense. Ayan. At ang oras natin ngayon, it's 9:54 in the morning. Oo. Rika, Score check. with your permission, Oh, ano yan? kagabi, nagkaroon ng tribute para sa isang kapamilya natin. Very good friend of so many people. Ang daming mga dumating na mga taga-ABS-CBN in tribute to ang Patrick Ariel L. De Leon, dating Assistant Vice President, dati si CCM, Merchandising, TV Promo, ABS-CBN News Promo at marami pang iba.